Eto, mainit na balita. Gilas Pilipinas posible nang makabuo ng pinakamalakas na lineup para sa third window ng FIBA World Cup qualifiers. Bagong frontline ng Gilas, mas pinatindi sa pagpasok ni Mike Phillips. Eto na ba ang sinasabi ng maraming fans na dream team ng Gilas? Tara, pag-usapan natin sa video ngayong araw. Pero bago yan, like and subscribe lang mga kabady para sa latest basketball news and highlights. Sa mga gusto pala manood ng laban ng Gilas sa FIBA World Cup qualifiers nang walang delay at free for life, magbibigay po kami ng free live streaming link. All you have to do is i-like lang po ang aming Facebook at YouTube channel para mabigyan po kayo ng unlimited access sa mga sports games sa buong mundo. Habang papalapit ang major tournaments sa FIBA, unti-unti nang nabubuo ang Gilas Pool na pwedeng sabihing isa sa pinaka-balanced at pinaka-kumpleto sa kasaysayan ng Gilas National Team. Mas lalong uminit kasi ang usapan nang pumasok sa eksena si Mike Phillips. Yes mga idol, hindi lang siya basta dagdag katawan at height, kundi dagdag energy, depensa at versatility sa frontline ng Gilas. Ang tanong ng fans, pwede na ba tayong bumuo ng isang napakalakas na team para sa third window dahil maglalaro na din that time si Kai? Sa kasalukuyan kasi, eto ang magiging pool ni CTC para sa third window. Sa guard position, sobrang loaded na ng magiging pool ni CTC. Nandyan sina Abarrientos, Scotty, Juan Gomez Deliano, Chris Newsam at CJ Perez. Na kay coach team na lang kung sino ang mga ide-deploy niya sa mga FIBA games o kung sino ang kailangan niya for specific na laro. Pero kung ako ang tatanungin, baka pwede pa siguro i-add si Renz Abando kung sakaling kailangan ng athletic guard ni CTC, di ba? Pagdating naman sa shooting guards, sa kasalukuyan, 3 players lang ang nasa pool ni CTC. Nandyan si Justin Brownlee, Dwight Ramos at Calvin Oftana. Ewan lang pero napapansin ko kasi sa sistema ni CTC, sila lang talaga ang may lisensya na tumira sa 3 o pwedeng mali ako. Pero sana makonsider pa din ang addition ni Jordan Heading para mas solid ang outside shooting ng Gilas. Pagdating naman sa number 3 and 4 spot ng Gilas, imagine this, KQ, Justin Baltasar at Carl Tamayo trio. Napaka-solid nito, lalo na pag nagkataong magkakasabay sila sa isang laro. Bagay na bagay kasi si Balti to play 3 and 4 spot since hindi naman talaga sentro ang laro ni Balti dati. At sabi nga ni Coach Tim, mahahalin tulad nga daw si Balti kay JB at pwede daw siyang maging primary scorer ng Gilas pag pagod na si Justin Brownlee. Pagdating naman sa center position, meron tayong QMB, Junmar Fajardo, AJ Edu, Kai Soto, at syempre ang bagong addition ng Gilas na si Mike Phillips. San ka pa, di ba? Kahit na magretiro na si Junmar, hindi mapipilayan ng Gilas since ang papalit naman sa kanya ay mas bata, mas agile, at modern big man na talaga ang laro. Di ba? Tapos if sakaling magretiro na si JB, pwedeng-pwede na ipasok si Benny Boatwright as naturalized player. Imagine this, yung sinasabing sobrang liit ng lineup dati, ngayon naglalakihan na ang mga players. Baka nga sa susunod na taon, Gilas na ang may pinakamataas na ceiling height sa Asia. Siya nga pala mga idol, sa mga naghahanap ng legit na Gilas jerseys at iba pang paraphernalia ng Gilas, pwede mong i-click yung product link sa gilid ng aking mga video at makikita mo na sa kanan ang lahat ng legit stores na nagbebenta ng mga high quality merch ng Gilas. Maraming salamat mga idol.